Sila Nana at Naring ay magkaibigan pa sa tunay na magkapatid ang Florian. Sila ngayon ay lubos na ulila sa kanilang mga magulang. Si Nana ay kinanilay ng kanyang idol si Ang Enday, habang si Naring naman ay ang kanyang royal bebe na maagang nag-asawa ang magulang siyang lalaki. Pananagi ang kanilang hanap buhay. Tuwing umaga, nagkakaano na naging nilata si Enday at sabay lumakit sa patahiyan. At yung hapon naman ay sabay silang lubang at bawi. Isang araw, maanggang nagising si Nana at idinahigan sa kanyang ali na siya ay magsisimba. Ale. Ale, ako po ay lalakad na sapagkat ako po ay magsisimba. Sige, Nena, mag-ingat ka. Salamat po. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Ale na si Nena pala ay niligawan ng lelong na si Miguel at nagpasya silang magkita sa tapat ng simbahan. Saan na kayo si Nena? Anong oras na? Malilit na kami sa trabaho. Pupuntahan ko kaya sa kanila. Aling Inday! Aling Inday! Oy, Neneng, ikaw pala yan. Ba't ka napadaan? Nandyan ba si Nena? Naku, Neneng, hindi yata papasok ngayon si Nena sapagkat siya raw ay magsisimba ngayong araw. Sige, maraming salamat, Ale. Ako'y tutuloy na lamang po sa aking trabaho. Sige, Neneng. Pumasok na si Neneng sa trabaho at nakita niya si Nena at si Miguel na magkasama. Kaya pala hindi siya dinaanan nito. Hindi nais ni Neneng ang ginawa ni Nena, kaya't sinumbong niya ito kay Aling Anday. Aling Inday! Aling Inday! Oh, ano nangyari? Ba't ka bumalik? Kaya pala hindi sumama sa akin si Nena kasi mas pinipiling niya sumama kay Miguel. Ha? Ano? Hindi maaari yun. Hindi ko gusto ang lalaking iyon dahil napakayabang nun. Pagsasabihan ko siya pag-uwi. Ale, nandito na po ako. Hoy, Nena! Ano itong nasagap kong balita? Na magnobyo na kayo ni Miguel? Mas ninanais ko pang mamatay ka kaysa magkatuluyan kayo ni Miguel. Pero hindi! Hindi maaari yun. Labis ang galit na natamo ni Aling Anday kung kaya't napagtanto na lamang ni Nena na sulatan na lamang niya si Miguel at ibigay ito sa kanya. Ngunit lumubog na lamang ang araw at hindi man lang niya ito nakita. Isang araw, habang naglalakad sina Nena at Neneng sa bayan, nakita nila si Miguel at Chayong na magkasama at nagtatalik sa lansangan. At silang dalawa ay kapwa naghahatiran ng mga sulyap ng matang nag-iibigan. Ang dalawa pala ay magdamag na magkasama sa isang piging. Labis na naninibugho si Nena sa kaniyang nakita. Huwag ka nang umiyak at malungkot, kaibigan. Dapat nga magpasalamat at magalak ka dahil nalaman mo ng maaga ang intensyon ni Miguel habang hindi pa kayo kasal. May matatagpuan ka na lalaki na mas makarapat-dapat at mahalin pa habang buhay. Kaya tumahan ka na, kaibigan. Tama ka nga, Neneng. Sasabihin ko kay Allen na kung lalayo na kay Miguel dahil hindi siya kawalan. Sa kabilang dako, labis na nangingighagdilis si Narciso nang malaman niyang may relasyon ang kanyang pinsang si Miguel at Chayo. Nais niya saling maghiganti, subalit dahil sa tunay niyang mahal si Chayo, ay mas pinili niyang ipaubaya ito sa kanyang pinsang. Uy, Narciso, kamusta? Okay lang po, tsabi lang. Buti naman na makapadaan ka dito. Bumisita ka naman sa bahay. Sige po, napupuntahan lang muna ako. Sige ha, aasahan ko yan. Dumating si Narciso sa bahay ni Chayo upang linawin ang nalaman niyang relasyon nila ni Miguel. Kayo ba ng pinsan ko ay may namumuong pagmamahalan? Patawarin mo ko, Narciso. Hindi ko kaya Mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Ayos lang yan. Kung saan ka masaya, handa akong magpabaya. salamat sa iyong pag-unawa, Narciso.
Sa daan pa uwi, naglalakad si Narciso na hinto ang isip sa paglikas ng mga araw ng tulipa sa kanila ni Chayo nang naging siya ng isang karabatang mabilis na takbo. At sa pagtilag ay nabagaya sila. Pasensya ka na, Bini. Okay ka lang ba? Okay lang ako, ikaw? Okay lang din. Pasensya ka na. Naiisip lang kasi ako. Sa susunod, mag-ingat ka. O siya, mauna na ako. Namangha siya sa kanyang makinga at agad itong nakakaagaw sa kanyang pansin. Tao po! Sulat po para kay Aling Inday. Salamat. Salamat. Isang araw, isang sulat buhat sa lalawigan ang natanggap ni Aling Anday. Kinabukasan, Neneng, maaari mo bang galaw-galawin ang aming bahay kasi kailangan namin lumuwas? Bakit po ba? Saan bang punta nyo? Pupunta kami kina Gregorio upang nakiramay. Sige, walang problema. Malakas kayo sa akin eh. Salamat po, Iha. Sige, mag-ingat kayo dun. Nakikiramay ako. Nena, mag-ingat ka. Salamat, Neneng. Ikaw din, mag-ingat ka dito. isang araw, nalulumbay si Nena sa pagkakalayo sa kaibigang si Neneng. Habang nagmuni-muni si Nena sa labas, lumapit si Joe Gracias at nagtapat ito sa kanyang pag-ibig. Si Joe Gracias ay pamangkin ni Andoy na buhat pa lamang sa kamusmusan ay inaruga kasama ni Nena. Buti naman nakasama ka pa uwi rito. Oo, sinama ako ni Ale. Kumusta ka na? Okay lang. Ikaw ba? Ako? Okay lang naman ako. Ang bilis talaga ng panahon, no? Matagal-tagal na rin kitang hindi nakikita. Nena, may gusto sana akong sabihin sa'yo para hindi ako magsisisi kung sakaling ikay babalik sa inyo. Ano ba yun? Gusto ko lang sana ipaiwatig ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong hindi matumbasan ang aking nararamdaman. Basta importante ay nasabi ko lang sa'yo. Salamat sa Gracias, pero wala pa akong sagot dyan. Okay lang yun. Pumunta si Narciso kina Pepe upang magpaalam sa pag-akit ng ikaw sa kapatid nitong si Leleng. Magandang araw po, Kuya Pepe. Magandang araw din, iho. Ba't ka ba naparito? Bala ko po sanang umakyat ng ligaw sa kapatid mong si Neneng. Ako'y sangayon sa iyong pagpapaalam. Salamat ho. Isang araw ay nagtanan sina Miguel at Chayong. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ng mga magulang ni Chayong dahil sa ginawang pagtataksil ng kanilang anak. Nagsakdal ang mag-asawa sa may kapangyarihan at lumakad ang mga kawani tulong ng pag-usir. At hinanap sila sa lahat ng sulok ng bayan. Nang matagpuan ang dalawa, niyakap agad si Chayong na katanginan samantalang si Miguel ay pinadala sa pangulong na lawbigan at pinatawad ng sala pag-agok sa babae. Siya yung anak ko. Si Gracias, may sasabihin ako sa iyo. Uy, di ba si Gracias yan? Ano yun? Binibigay ko ng oo sa iyong panliligaw. Salamat. Ang pagbabalik ni Nena at Gracia sa bayan. Neneng! Maligayang pagdating, kaibigan! Salamat, Neneng.
ito pala, si Jo Gracias, kasintahan at mapapangasawa ko. Lubos akong nasisiyahan sa nabalitaan ko, Nena. Salamat. Totoo ba na kayo magkasintahan ni Jo Gracias, Nena? Opo, Ale. Mahal po namin ang isa't isa. At kami po ay nagpapaplano na magpakasal kung kami po ay bibigyan niyo ng basbas. Kung gayon, masaya naman ako na masaya ka. Salamat, Ale. Sige. Sa bilangguan na pinagpipilitan kay Miguel ay kunti-kunti siyang nangangagal, nanghina at di makalaban sa mga dagsan ng masakit sa kadahilan ng kulang siya sa pagtulog, salan siya sa pagkain, at sa mga tanod na alungay mga halimaw. Nagtiis siya at idinadalang makatagan at matintas na ni Charlie sa kanyang paglabas. Sa sulat na tinanggap niya mula kay Narciso, ay ibinabalita na si Chayong ay nanganak ng isang magandang sanggol na lalaki, at ito'y bibigyagan sa linggo. May 6 na buwan ka pang suspensya sa loob ng bilangguan. Okay naman ako. Gayon din ako at ito, ikakasal na. Masaya ako para sa'yo, Nana. Salamat. Ito pala yung mapapangasawa ko. Magandang araw sa'yo, pare. Magandang araw sa'yo rin, pare. O siya, aalis na kami. Makikita na tayo bukas sa Misa Regalio. Oo, sige. Dahil sa hirap sa loob, nangayayat at nagkasakit si Miguel. Habang si Chayong naman ay laging umiiyak at di makadalaw sa ospital ng Salumang de Dios kung saan nakalaga si Miguel dahil sa bantay sarado siya ng kanyang mga magulang. Namatay si Miguel nang hindi man na nakikita ang kanilang anak ni Chayong. Kinabukasan, tumating ang balita kay Narciso. Nagiging niyang sinabihan si Chayong at pumunta sila sa hospital ng Salumang de Dios. Sayong! Oo, Narciso, ba't ka nagsigaw ni sigaw? Huwag ka sanang mabibigla. May natanggap akong balita. Si Miguel, pumanaw na. Di maaari yan. Kailangan ko siya makita. Puntahan natin. Agad-agad pumunta sina Chayong at Narciso kung saan dinala ang makay ni Miguel. Lusa po, bigay niyo po sa amin ang bangkay ni Miguel para pumaling siyang mailibing ng maayos. Pasensya na po sapagkat may pinunong dapat magpasaya. Sa gayon na mamatay na, di pa natatapos ang panahon sa pagkakabilanggo. Sa bayan ng Bulacan, dinaraos ang kasal ng Jo Gracias at Nena kung saan tumalo si Nene, Perlen at kanyang asawa at mga anak nito. Samantala, si Nene ay nakatanggap buhat kay Isko ng isang sulat na nagpapahayag ng pag-ibig sa dalaga. Pinabasa niya ito kay Narciso at itanong siya ano ang loob nito. Lumiham si Nene kay Isko at ipinagtapat niya na wala itong maaasahan sa kanya. Ano ito, Neneng? Kaninong sulat nang galing ito? Galing ito kay Isko. Hindi ko lang nasabi sa'yo dahil sa nangyari kay Kuya. Yan lang ba ang rason, Neneng? Hindi ka ba naniwala sa akin, mahal? Yan ang totoo! Sa kapitbahay ni Charlo ay may idinaog sa ligi. Isang sanggol ang bininyagan
At ang mga kilala niya ay nagsipagdalo sa nasabing hanggaan at nagsipag-usisa nang may iniinom siyang sama. Gandang bata naman. Ano nga pala ka man? Kapal, mukha mo. Tama na. Awat na. Tama na. Lumayas ka dito. Kakaya ka sa pamilyang ito. Neneng! Oh, Chayo, anong nangyari sa'yo? Tuloy ka. Narciso, kumuha ka nga ng tubig! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Pinalayas ako sa amin, Neneng. Tulungan mo ako. Pagkatapos ng isang buwan, wala na matanggap ni Isko ang liham ni Nanay ay idinaos ng kasal ni Daddy Narciso. Tumalo sila Nana, De Gracias at Chayo at nagkipisa nito. Araw ng linggo, sumama sila Narciso, Nanay, Chayo at ang mga singgol nito sa kanila ni Nana at De Gracias sa pag-uwi ng probensya. At dahil dito, nagkita muli sila Nanay at Isko. Nagpasya si Isko na lupuas ng Maynila upang magkita si Nanay. Kaya naman hindi niya nabasa ang ipinadalang sulat. Sa halip, ang alilanit si Andres ang nakatanggap ng sulat. Subalit hindi niya alam kung nasaan si Isko, kaya naisipan niya na lang itong itago. Tanghali pa o nung dumating si Isko sa Maynila at dumiretso kaagad sa bahay ni Nanay. Nagulat siya at nagdalawang isip nang kung papapasukin niya ba ito. Subalit, dahil sa kagandahang asal, pinapatuloy niya ito. Opo, Neneng. Tuloy ka, Isko. Neneng, alam ko ikaw ay may asawa na, ngunit hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Pakiusap, Isko, kalimutan mo na yung nararamdaman mo para sa akin. Mahal ko ang asawa ko. Ngunit Neneng, mas nangibabaw ang pagmamahal ko kaysa sa pagmamahal ni Narciso sa iyo. Sa masungit na dilim, tinahak ni Narciso ang kabukiran. Si Nenay naman ay patungo sa kanyang hipag. Ano nangyari? Bakit naparito ka na ngayon? Nakita ni Narciso ang liham ni Isko para sa akin. Tulungan mo akong mahanap ang asawa ko. Sige anak, tulungan kita. Nagbabaka sakaling makita ni Nenay ang kanyang asawa, ngunit umuwi silang bigo. Para puno na lumapad pabalik ng bahay sa Nenay. Sinamahan rin siya ng kanyang hipa, ngunit parang mas bumibigat ang kanyang pagbibighati. Lalo na hindi ba lumakaroon sa kanilang bahay si Narciso. 3 araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumalik ang kanyang asawa. Datapwat ng mabuo ang sapantahang silang mag-asawa ay hindi na magkikitang muli. Uubayan ko muna sa inyo ang aking bahay, ari-arian at mga gamit. Sapagkat titira mo na ako kina Nena. Kapag bumalik ang aking asawa, sabihin mo na mahahanap niya ako sa bahay nila Nena. O sige, pupuntahan na lang kita pag may balita akong matatanggap. Sukat ang pagkamangha ni Nena nang siya'y maparating doon. Nalaman rin ni Nenay na nakapunta pala si Narciso sa bahay nila Nena at inihabilin ang kanyang kaibigan na si Nenay na doon muna manluyan sapagkat siya raw ay matagal na mawawala. Namangha si Nena sa pag-alis ni Narciso at tinanong niya ang kanyang kaibigan sa Nenay kung bakit. Bakit ba umalis ang iyong asawa? Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan? Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan sapagkat itong si Isko ay patuloy nagpapadala sa akin ng sulat tungkol sa kanyang pag-ibig kahit alam niyang may asawa na ako.
Nagduda siya nitong huling araw at nakita niya ito. Nakita niyang pinapatuloy ko si Isko sa loob ng bahay namin at nagduda siya. Lubos ang pagdadalamhati ni Neneng hanggang siya'y magkasakit. Walang ibang sinisi si Nena sa nangyari sa kaibigan kundi si Narciso at kung bakit ito pa ang pinakasalan. Samantalang, walang ibang sinisi si Neneng kundi ang kanyang sarili sa paglihim kay Narciso sa sulat na galing kay Isko at ang pagpanahimik nito sa bahay na wala ang asawa. Ngunit sinabi naman ni Nena na walang kasalanan si Neneng sa nangyari sapagkat walang tututuran ang panibugkong iyon sa kanya ng asawa. Sa pag-iingat ni Nena na baka mas lalong lumala ang pagdadalamhati ni Neneng sa matagal nitong pag-uusap tungkol kay Narciso, ay nagdahilang sandali at siya'y iiwan. Ngunit hindi pumayag si Neneng. Kaibigan, naniwala ka ba sa isang panaginip? Para ka namang bata para maniwala ka pa dyan. Neneng, At ang kapal naman ang mukha mo, pamapakita ka pa dito. Saan ka kumukuha ng lakas na loob? nandito lang ako upang tulungan si Neneng. Wala akong ibang hangad kundi gumaling siya sa kanyang sakit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya nagkakaganito. Anong nangyari dito? Palayasin mo ang lalaking iyan, dumidilim yung paningin ko. Huminahon ka, Nena. Kumusta na kaya ang mahal kong si Neneng? Wala na magita kabuturan sa sakit ni Neneng, kundi humilig sa sinabubulan ni Narciso. Hindi naman niya pinapahalata sa kaibigan na malapit na siyang mamatay, kaya si Nena ay nagkakaroon ng pag-asa na malunasan ang sakit ni Neneng. Okay ka lang ba? Maaari ba akong humiling sa'yo, Nena? Ano yun? May liham akong isinusulat para kay Narciso. Maaari mo bang ibigay ito sa kanya? Ba't hindi ikaw umibigay? Para ka namang namamaalam dyan. Paluhan ng paluhan ang aking sakit. Wala nang kasiguraduhan kung kailan ako gagaling. Maaari pa ba akong hihiling sa'yo, Nena? Ano yung namang bilin? Ano yun? Kung darating man ang panahon na wala na ako, maaari bang huwag po niyo akong paglaanan ng pera sa aking burol? Maaari ba? Sige, kung gano'n yung bilin. Ngunit, dumating na ang takdang panahong mamamatay na siya. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kaibigang si Nena at bawang nakatulog lamang ng mahimbing si Neneng. Noon din ay ibanalita sa hipag ng kaibigan ang kamatayan niya. Kinabukasan ay itinaos ang libing at kay Nenay ito ang katapusang araw ng di kakaunting panahong ipinagsama nilang dalawa. Samantalang, si Isko naman ay hindi tumigil sa mga masasama niyang hilig sa pag-iinom, pagsusugal at paninigarilyo hanggang sa naubos din lahat ng mga aring minana niya. Hindi naglaot, natutok siya ng mga kawal ng punong nasisiusi at isang punto ang sa kanya ay lumagot. Tinapos ang kamatayan ni Isko na walang dangal, alit-alit at hiya-hiya sa kapwa. Tila inakma ng pagkakataon ang nangyari kay Narciso sa bayang kinalalagyan niya upang mapilitan ding umuwi. May ilang linggo na sa kanyang laging matamlay. Madalas na tila naghihina, tuwing ay malungkot, at di nalaot ng kasakit. Di naglaot ay naisipan din niyang umuwi sa kanilang bayan. Neneng? Uy, Nena, nandyan ba si Neneng? Ba't ngayon mo lang naisipang umuwi? Nahanap ko kasi muna ang sarili ko. Andyan ba si Neneng? Gusto ko siya makausap. Mahilap rin siya sa akin. Teka muna. Inahabilin niya ito sa akin. Sa oras daw na lumating ka dito, ipabigay niya ito sa iyo. Bakit? Anong nangyari? Hindi siya makapaniwala at gusto niyang makita ang libingan ng asawa. Ngunit nahagip ang kanyang paa dahilan na siya'y nahiga at nauntog ang kanyang ulo at siya'y namatay.
ginanap ni Nena at Gracias ang kahuli-hulihang paglilingkod sa asawa ng kaibigan at sa libing din ni Neneng siya'y isinama. Di sila nagsama sa buhay na ito, ngunit nagsama sila sa hukay, diyan sa mapanglaw na libing, diyan sa malumbay na hangganan ng lahat. At dito po nagtatapos. Maraming salamat po at magandang araw din. Si Neneng, pamangkin niya. Oo naman ang phone. Nanada 11 Pro sa kuan. Sinaunang panahon. 1971. Okay.